Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cassie. Matagal na po itong nangyari pero until now, weird pa rin sa akin. Hindi naman ito nakakatakot pero di ko po alam kung anong meaning nito. Kaya po sa mga tagapakinig natin, babasahin ko po ang mga comments nyo. Thank you in advance. Mabarkada po akong tao. Very curious po akong babae. May kaibigan akong lalaki na close friend ko po talaga. Nag-usap kaming dalawa isang araw. Napunta lang yung topic namin kung saan-saan hanggang sa ma-bring up ko yung about sa bagay na yon. Hindi ko pa po yun natatry. Nagtanong ako kung ano ang feeling. Tapos sabi ko sa kanya, what if i-try natin? Kaysa kung sino lang ang gawin kong partner, ikaw na lang. Saad ko sa kanya. Take note po, wala po kaming feeling sa isa't isa. Sabi niya pag-isipan ko raw muna kung ready na ba ako. Kasi nga ay first time ko. Itago na lang natin sa pangalang Philip ang kaibigan kong lalaki. May ka-on and off siyang girlfriend niya. So sabi ko, pag nag-break na sila ni Ellie, saka namin gawin yun. Yun nga, after a few months, nag-break nga sila. Siguro naghahanap din siya ng parausan. Tinext niya ako. Ako naman ay go lang. Nangyari na nga ang mga plinano namin. Pagkatapos nun, parang wala lang. Kaso ako tong excited kasi nga first time ko. Kaya na-share ko sa friend kong si Jazz. Kaming lahat dito ay isa lang ang circle of friends. Pero si Ellie ang hindi ko close, which is ex-girlfriend nga ni Philip. After a few days, nagkabalikan si Ellie at Philip. Somatic na yon na secret naming tatlo nila Jazz at Philip yung nangyari sa amin. Ilang taon ang lumipas ay wala na kaming communication magbarkada. Until nabalitaan na lang naming patay na si Philip. Doon lang kami nagkita-kita sa burol at lamay niya. Tapos nalaman namin na hanggang sa mga panahong yon ay sila pa rin pala ni Ellie. A few weeks after ng living ni Philip, nag-inuman kaming babarkada. Biglang may tumawag na unknown number sa phone ko. Sinagot ko ang tawag na yon at kung sino siya. Ang sabi niya, si Jazz daw. 2:00 na kasi ng madaling araw yon. Nagtaka ko kaya kinausap ko siya. Ang sabi ko, bakit siya tumawag? Kwinento niya na napanaginipan daw niya si Philip. Nagpasabi raw si Philip sa kanya na dapat na malaman ni Ellie yung ginawa namin. At kung hindi daw, mamamatay daw ako. Ako naman tong nakainom. Hindi ko na inisip yon. Akala ko, yun na yon, tapos na. Pero one day, may nag-pop up na message sa akin sa Messenger. Yung old GC naming magbarkada. Ang sabi ni Ellie sa group chat, napanaginipan ko si Cassie. Nakaputi daw siya at nasa kabaong. Nakalimutan ko na yung exact words, pero the idea is patay na raw ako. Hindi ko pa rin pinansin, pero kinakabahan na ako noon. 2 na silang nakapanaginip na patay na ako. All these years, akala ko nalaman na ni Ellie yung ginawa namin ni Philip. Sabi ko, baka nagkataon lang. Pero tumawag na naman sa akin si Jazz. Ang sabi niya, naulit daw yung panaginip niya. Doon na ako sobrang kinabahan. Kasi nga, ay nangungulit na ata si Philip sa panaginip. Wala akong choice kundi kausapin si Ellie. Pinuntahan ko sila ni Jazz.
Nag-usap kaming tatlo. Gulat na gulat si Ellie sa sinabi ko. Kasi nga ay sobrang tagal na nang nangyaring yon. Pero wala daw talaga siyang ideya na magagawa namin yon ni Philip. Alam kong naramdaman niyang parang na-betray siya. Pero na-feel ko ring na-satisfy yung curiosity niya sa panaginip niya about sa akin. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi ko napanaginipan si Philip? Pero wala rin sigurong may alam ng sagot. Basta kung saan man si Philip ngayon, sana ay matahimik na ang kaluluwa niya. Pasensya na kayo at hindi ako marunong magkwento. Sobrang tagal na nito, pero until now, talagang naalala ko pa at never nang nabura sa isip ko. Way back 2008, nasa Calamba, Laguna ako noon kasi nga ay nag-OJT ako sa isang kumpanya. May inupahan kaming apartment doon, 2 ang kwarto niya. Tapos ang isang kwarto, kasya ang 8 katao kasi nga ay double deck naman siya. 16 na katao kami, 8 sa kabilang kwarto at 8 rin sa amin. Wala naman kaming nararamdamang kakaiba sa bahay na yon kasi nga ay sama-sama kami at may ingay. Not until bumili kami ng SIM card na Sun Cellular. Pantanggal bagot namin. At halos lahat kami ay bumili nun kasi nga ay may only call at all networks yun dati. Sa mga nakakaalala, alam nyo itong SIM card na to. Ako nga pala si John at ito ang kwento naming magbarkada. Biyernes nun, saktong mga 4:00, day off namin ng hapon. Yung may day off sa kabilang room ay 3 at 5 naman kami sa kabila. Katatapos lang namin magmerienda nang mapagpasyahan naming lahat na magsama-sama sa kwarto kasi nga ay magtitrip kami sa call. Ang posisyon naming magkakasama ay yung 2 katapat ko lang since double deck nga. 2 rin sa taas. 3 kami sa kabilang deck. At yung isang KJ naman ay nasa labas pero nakikitawa lang. Tatawagan o magtsachamba kami ng numbers para kunwari ay may hahanapin kaming tao. Sa una ay sobrang saya namin kasi nga lahat ng tinatawagan namin ay sumasagot talaga. Hanggang sa ako na ang nagdial ng number. Nagring siya hanggang sa may sumagot. Pero hindi nagsasalita. Pagkatapos ay hello ako ng hello. Sa wakas ay nag-hello na rin siya. Tinanong ko siya kung taga saan. Ang sagot niya ay secret. Ayaw niyang sabihin ang totoo hanggang sa kinulit ko. Pero ang tanging sinabi lang niya is landmark. Hindi ko alam kung saang landmark yon. Tinanong ko rin siya kung ilang taon na siya at ang sagot niya ay 10. Tapos ang sinabi ko sa kanya, ikaw kay bata-bata mo pa ha, may pa-secret-secret ka na. Pagkatapos kong sabihin nun, ay naloka at nangilabot ako sa tawa niya. Yung tawa na parang humihigop ng hangin. Pero tuloy pa rin ako sa pakikipag-usap sa kanya. Hanggang sa sinabi niyang, nasaan si Mama? Ang sabi ko naman sa kanya, wala dito ang mama mo. Bakit nasaan ba siya? Eto ang sagot niya,
Huwag kang sinungaling. Huwag mo kong niloloko. Nakikita kita. Katabi mo si Mama. Sigaw niya sa akin. Ang katabi ko noon ay yung girlfriend ko. Natakot ako. Hindi ako makapagsalita noon. Tumingin ako sa mga kasama kong nakikinig at napahinto silang lahat sa tabi ko. Nagtaasan ang mga balahibo ko noon at feeling ko wala na akong lakas dahil sa kaba. Nang mahimasmasan ako ay kinalabit ko yung girlfriend ko. Ang sabi ko, "Ikaw ata ang mama nito. Hinahanap ka kasi nga ay katabi kita." Biro ko noon sa kanya. Pero yung mga kasamahan ko namumutla na. Tapos mga nakatulala lang talaga. Parang nagsingkin sa akin na nung sila ang may kausap ay di naman nila loudspeaker. Kasi sinasabi na lang nila at natatawa na lang kami. The way ng pakikipag-usap nila. Pagkatapos ng usapan nila, ikukwento na lang nila kung ano ang napag-usapan. Iisang phone lang ang gamit namin that time. Kasi nga ay isa pa lang ang may load nun. Nagtataka ako kasi ay hindi ko naman ni loudspeaker yung cellphone. Pero dinig na dinig nilang lahat. Hanggang sa tinapat ko ulit sa tenga ko. Pagkatapos ay sinabi kong, "Hoy bata, tumigil ka na. Hindi ka na nakakatuwa." Pero eto ang sagot niya sa akin. Alam mo ba, palagi kitang nakikita. Palagi kitang sinusundan. Nakikita mo ba ako? Hanggang sa tumawa siya ng tumawa ng nakakakilabot. Tapos ay biglang umiyak. At dinig ko yung hangin sa kabilang linya. Sa takot ko ay naibalibag ko yung cellphone. Pero gulat at takot na takot kami. Kahit na ibalibag na namin yung cellphone. Nasa may sala na kami. Pero dinig na dinig pa namin ang boses ng bata na tumatawa. Yung kasama naming nasa taas ay hindi na namin alam kung paano nakababa. At sabay sabi niyang parang nasa loob daw ng kwarto yung nagsasalita. At yung isang kasama namin ay umiyak na kasi nga dahil sa sobrang takot. Ako naman, hindi ko alam kung paano ako makakatulog kinagabihan. Pagkatapos noon kinaumagahan, pumasok ako. Nalaman ko na sa ilalim daw pala ng station ko ay may umiiyak na babae at humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung paano pa ako makakapagtrabaho ng maayos. Kasi nga ay nakikita ko yung silong ng station ko. Hanggang sa kwento ko na nga sa kanila yung about doon sa kinausap namin. Kaya binigyan ako ng rosary at nalaman ko na rin na yung batang iyon ang birthday nung time na prank call kami at 10 taong gulang na rin. Kaya pinagdarasal ko na lang. Tungkol naman sa SIM card na binili namin, pati yung cellphone ay inilibing namin. Takot na takot kami sa karanasan namin yon. At hindi na rin namin gagawin ang pag-prank call. Kaya kayo, huwag niyong gagawin ang ginawa naming magbarkada. Baka iba ang sumagot sa number na tatawagan niyo.